50 billion pesos ng ill-gotten wealth laban sa pamilyang Marcos, ibinasura ng Sandigang Bayan? Ote! Talaga naman habang busy ang lahat sa mga balitang malita at impeachment ni VP Sara Duterte, tahimik na dumating ang balitang pag-dismiss ng pinakamalaking kaso na para bang magnanakaw sa gabi? Ika nga ng anti-dictatorship na grupong August 21 Movement o ATOM, sobrang halata naman ang timing nyo. Ayon sa resolusyon ng Sandigan Bayan nitong June 2, hindi na nagpresenta ng ebidensya ang PCGG o Presidential Commission on Good Government dahil na-recover na raw umano ang karamihan sa mga properties ng mga Marcos. Wait, what? Para naman sa campaign against the return of the Marcoses and martial law o karma, ito naman daw talaga ang endgame ni Marcos Jr. nang bumalik sila sa Malacanang. Ang ma-recover muli sa kanyang pamilya ang mga sinequester na properties ng pamahalaan noong panahon ng diktadurya ng kanyang tatay. At of course, hindi lang yon, linisin at pabanguhin ang pangalan ng pamilyang Marcos. Sa gitna ng sigaw ng taong bayan na ikulong ang lahat ng kurakot, sabi naman ng martial law survivors, hindi katanggap-tanggap na makakalusot ang pagbasura ng malaking kasong ito ng mga Marcos. Lalo na't sa kasaysayan ng bansa, ang pamilyang Marcos ang isa sa mga number 1 na kurakot. Tanong ng karma, nasaan na nga bang pananagutan? Mula sa mga kurakot noong panahon ng martial law hanggang sa kurakot ngayon mula sa confidential funds at flood control projects, tinatakasan pa rin ang pananagutan. Mahiya naman kayo! Ay true, mahiya talaga kayong lahat, kasama ka doon Mr. President. At never forget din ha, ang korupsyon ang isa sa mga dahilan kung bakit napatalsik si Marcos Sr. Ayan, never again tayong magkalimutan ha. O siya, hanggang sa susunod na balita with feelings! Every day of the week, I live and it breathe.